May tanong sa akin, tinalakay kahapon yan sa Senado. Napagalitan nga ang SEC. Pakigawan naman ng reaction video. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, ayan po, no, napansin na po, no, ng Senado yung tungkol po sa hindi magandang papautang nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to, no? So ang nag-preside po is si Senator Tulfo and si Senator Gatchalian, no? Shout out sa iyo, Senator Gatchalian. Taga Valenzuela po 'yan, no? Taga Valenzuela din po kasi ako. Okay? Susubukan ho natin na gawan po ng reaction yung mga kumbaga inilabas po ng dun sa hearing na yon, no? And actually wala rin naman pong pinagkaiba dun sa dinidiscuss natin dito. Actually dito nyo siya unang narinig May po ba? Kagaya ho ng mga sinasabi nga po ni Senator Win Gatchalian. Like for example, no, yung gustong umutang kailangan magbayad, which is totoo naman, no, kahit naman ho sino talagang dapat. Matagal ko nung sinasabi yan. Dapat to sa atin, alam natin sa sarili natin na pagka tayo mangungutang, kailangan, kaya natin bayaran. No? Tapos, yung number 2, bago umutang, dapat alam ng umutang na may kakayanan siyang magbayad. Okay, tama naman. Di po ba? Kagaya nung sinasabi ko before pa rin yun. Kasi kung napapanood niyo po yung mga videos ko, ito po yung mga sinasabi ko, no, na tayo po sa sarili muna natin. Alam dapat natin na may kakayanan po ba tayo magbayad? Yung po bang hihiramin natin, kailangan ba talaga natin? Di po ba? Kasi ulitin ko po, no, estudyante, napautang. Di po ba? Walang trabaho po, nangungutang. Di ba? Although, yes, nandun na ho ako, no, kay Laksik. Talagang, kumbaga, lahat gagawin natin, di ba, para tayo magkapera. Pero ang talagang bottom line kasi na may kasalanan dyan, itong mga bugok at busadong online lending apps, bakit lumusot? Di ba? So, ibig sabihin, wala silang credit investigation, walang verification. Di ba? Ulitin ko po, no, lahat po ng gipit, no, sa patalim po yan kakapit. Okay, kaya nga po yun yung sinabi ni Senator Gatchalian, no? Yung number 1 ko napansin is yung gustong umutang kailangan magbayad. Tama naman po. Bago umutang, dapat alam ng umutang na may kakayanan silang magbayad. Tama naman po. Di ba diniscuss na rin po natin yan. Okay. Tapos dapat din daw po importanteng masabi sa mga umutang yung responsibilidad ng kanilang babayaran. O nakita niyo ho. No? So anong batas yun? Yung The Truth in Lending Act. Di po ba? So, dito yun po, napanood nyo rin po yan, no? Kung kayo po'y matagal na nanonood sa akin. Napaka-importante po kasi no? Lalong-lalo na po, dapat alam kasi nung nanghihiram, yung responsibilidad niya. Di ba? Kasi ganito po yan Sa apps po, di ba? Nagagawin nyo yung ganun Wari, nilagay nyo sa 10,000. Paano kung ang na-approve lang sa kanya, 5,000? Dinisburse mo ngayon yung katumbas nung halaga na yun. Dito sa mga bugok na to, kalahati lang nung i-disburse. So, 2,500 lang matatanggap, di ba? Paano mo ngayon malalaman kung magkano talaga utang mo? Kung hindi mo naman diniscuss. Di po ba? Samantalang maliwanag po sa The Truth in Lending Act, dapat sinasabi mo muna, tinatanong mo muna, ito lang na-approve sa iyo Di ba? For example po, nanghiram 10,000, di ba? Pasensya na ho kayo, yung ina-apply nyo yung 10,000, hindi ho kayo na-approve doon, 5,000 lang. Tatanggapin nyo po ba? Pagka sinabing hindi, tapos ang transaksyon. Ganun lang kadali yun. Pagka sinabing oo, yun. That's the right time na. Sabihin mo na, ito lang po ang matatanggap po ninyo kasi kakalasan po natin ng processing fee. Ito po idadagdag nating interest. Ito po ang first due date po ninyo. Ganito po kahaba termino ninyo. Ito po ang penalty nyo pagka hindi ko kayo nakabayad sa oras. Ganun po kadali lang yun. Ba't hindi nila magawa? Diba? Simpleng-simple. Anak ka ng kamote. Tapos, ito pa ho, in-emphasize yung maling advertisement. Pinakita po doon, may mga SMS na offers. Di po ba? Tapos, yan, alam naman natin itong mga bugok at abusadong online lending app, sasabihin yan. Ang interest namin, ganitong
excuse me po, yung papakita nila is nasa 15% per month lang. Para ba ipakita nila sa SEC na sumusunod sila? Diba? Yun ang i-advertise. Pero pag putok ng bola, walang yan. Mataas pa, ang interest niya, 50%. Kasi kakaltas na kagad yung interest eh. Yung i-advance agad yung processing fee. Yung processing fee nila, babawas kagad, is yung interest na kalahati. Diba? Ibig sabihin ko ba, grabe, yung 5,000 supposed to be na hiniram ng kliyente, 2,500 na lang ang na-receive niya. Kinaltas mo na kagad yung yung interest mo ng advance. At bukod doon, i-interesan mo pa ulit. Diba? 10% per day. Ay, sobra-sobra. Sa 7 araw, 70%. O, 70% plus 50, 120%. Abay, Mariosep. Baka puti na lahat ang book ng kliyente, hindi pa tapos yan. O, di ba? Ganun ho ang nangyayari. Hindi lang ho yun. Pati yung termino. Nakalagay 60 days, 90 days, 120 days. Papagputok ng bola, 7 araw lang. O di kaya, 60 days nga. Nanteting naman. Pero sa unang 7 araw, 95% ng utang kailangan bayad. O, di ba nanluloko? Si Raul, yung mga... O, di ba? So, dito na-discuss na rin ho natin yan. Tapos, ito pa. Ginagawang madali ang pangungutang. Tama. Di ba? O, yan din sinabi ko rin sa inyo. Di ba? In 5 minutes, i-disburse yung pera. Biluin nyo, nag-a-apply pa lang. Nagtatype pa lang, nilalagay pa lang yung kung ano-ano mga detalye. Nandun na sa, nasa e-wallet na agad. So, talaga, sumobra ang dali ng pangungutang. Wala talagang credit investigation, walang verification, di ba? Kasi kailangan. Importante ho yan. Hindi kasi ho lahat po pwedeng yung pautangin. Di ba? Kaya nga, di ba, kaya yung sinasabi nila lagi, no? Bakit daw ang bangko napakatagal magpautang? Kasi ho, inaalam talaga nila, no? Kung may kakayanan ka magbayad. And not only that, ang pinoprotektahan nila, ikaw din. Diba? Yung mga kliyente rin. Itong mga buko katabusadong online lending apps na to, walang pakialam sa kliyente nila. So, yung bangko, ganun. Inaalam kung may kakayanan. Kasi ang hirap, diba? Bibigyan nila yung kliyente nila, hindi naman pala kaya magbayad. Dinabaon lang sa utang. Kawawa naman yung tao. Diba? Tatulungan ba? Hindi. Sus Mariosep. Nakita nyo? Maling-maling ginagawa nyo kay mga bugo katabusadong online lending apps. Tapos yun nga pagkaltas ng utang ng 50% mo, kaltas kagad 50%. Bukod pa po dun yung yung i-interest nila na 10% per day. Biruin nyo, 120 days. 7 araw, anak ng kamote ba? Sila na lang ang nabuhay. Tapos po, nandyan daw yung harassment, yung pagmumura, pinapahiya sa komunidad, pinapadala ng corona ng patay, pinapadala ng bala para mapuwersang magbayad. Ayan, dyan ho magaling. Yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan. On point po si Senator Gatchalian. Nakita ninyo? Lalo na ho si Senator Tulfo. Talagang durog ang SEC. Grabe ho ang Ito, pinopoint ko lang yung mga highlights po na katanungan kasi nila. Tapos, yun nga ho, may SMS offers daw po. May emails and SMS harassment, pati tawag. Yun yung sinasabi. Diyan magaling niya mga bugok na yan. And not only that, ipopost pa sa social media. Actually, yung pagpo-post sa social media, hindi ho na natakil, pero dapat kasama yun Di ba? Mali kasi yun, ibiruin nyo. Hindi mo dapat ginagawa yun. Ang pinag-uusapan yung utang Bakit yung pagkatao ang sisirain mo, ng kliyente? Di ba mali? Mariosep na yan. Tapos po, ito. Yun daw pong bill of fair, rin daw po si Senator Gatchalian ng bill na Fair Debt Collection Act po, which is very important po, na sabi niya nga na kailangan daw, may karapatan naman talagang maningil yung mga lending, pero sa tama at makatarungang pamamaraan lamang ng paniningil. Di ba? Yun din na sabi ko sa inyo. Kasi
Paano magbabayad ng isang kliyente kung babaragin mo agad yan? Di ba? Parang sa bata lang yan eh. Sigawan mo bata, sa tingin mo, lalapit sa'yo yan? Di ba? Hindi. Ganun lang kadali yun eh. Simple logic. Di ba? Dapat isabuhay ninyo yung ginagawa ninyo. May anak ka, sigawan mo, lalapit sa'yo yan? Hindi. Di ba? Ganun lang kadali yun. Di ba? Sentido kumon, mga abusadong online lending apps. Ganun lang kadali yun. Ana kayo ng teting talaga. Tapos sinabi rin po ni Senator Gatchalian na natatrap sa utang. Tama ho. Kasi ganito yan. Ito ho yung tapal system na sinasabi. Oh. Let's say na-approve ka 1,000. Magkano bibigay sa'yo? 500. Di po ba? Tapos magkano babayaran mo sa sa utang mo? 500 lang ang nakuha mo. Let's say babayaran mo 2,000. Para mabayaran mo to in 7 days, magkano kailangan ng hiramin mo? 'Di ba? Kailangan 2,000 eh. Oh, so ilang oras ngayon ang hihiraman mo niyan? Kasi 500 lang ng 500 eh. So 4 na oras na ngayon ang hihiraman mo para mabayaran mo yung 2,000. 'Di ba? 1,000 ang inutang mo, kinaltasan 500 lang nakuha mo. Babayaran mo 2,000. Para mabayaran mo yung 2,000, kailangan mo 4 na oras. Bakit? Dinidisburse lang kalahati eh. O, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Magkano dinidisburse? 500, 500, 500, 500. 2,000 ngayon yung 4 na oras. Dinabaon ka na nga sa tapal system at magkakapatid pa yun. Oh. Diba? Alam naman po natin yan na may isang korporasyon, ilan ang oras? 7, 8, 9, 10, anak ng kamote. Oh. Sa kanila lang umiikot yung pera. Ikaw ngayon na kliyente, kawawa ka ngayon. Bayad ka ng bayad. Walang nangyayari. Di ba? Sus Mario Joseph. Tapos po dito na medyo nadiinan ni Senator Tulfo yung taga-SEC po, no, na yung regarding po sa moratorium. Kasi po nung November po ba? Tama ba ako? Okay, November po. Naglalabas po kasi ng moratorium on online lending platforms, no? November 2 po yun, 2021. So, pag sinabi ko kasi moratorium, dapat doon humihinto na. Doon na hunahinto yung para sa recorded online lending platforms. Ang nangyari daw po, sabi nga po ni Senator Tu, may nadagdag na 40. Pagkalampas po ng buwan na yun. Paano nangyari yun kung may moratorium? Ganun, yun lang naman ho ang pinapahiwatig ni Senator Tulfo eh. Na which is humaba kung ano-ano na po na discuss. Pero ang pinapahiwatig lang po kasi ni Senator Tulfo is kung may moratorium yan, dapat huminto na yan doon. Hindi na nadagdagan. Biruin nyo, nagsimula tayo 100 sa unang listahan 101. Tapos nadagdagan daw po ng 40. Sabi po ni Senator Tulfo. Paano nangyari yun? Di ba? So, hindi siya naging moratorium. Kasi pag sinabi moratorium, hinto eh. Di ba? So, dun ho, nag-isa talaga ng matagal. So, dun ho tumagal yun eh. Tapos, bukod ho dun, sabi po nung tagapagsalita po ng SEC, meron silang mga ginagawa na hakbang para po maprotektahan nga po yung mga kliyente. At isa daw po doon is yung OLA daw po is required to register CIC. Actually, hati ako dito dahil kung lahat po ng OLA na abusado is magre-register po sa CIC, no? Marami hong magkakaroon ng marka sa CIC. Marami hong papangit ang record kasi yung pong abusadong OLA ang magbibigay ng listahan sa CIC. Sila po ang gumagawa ng harassment eh. Di ba? Pag isang tao, hinaras mo, natural yan, natural yan, hindi yan, hindi tatalima yan. Paano ngayon nakaganda yung pagre-rehistro ng abusadong online lending apps sa CIC? Which is, ando na po ako, batas ho yan, no? Na dapat ho talaga lahat ng lending, financing, and even insurances is nakaregister po sa CIC. Okay? Pero, sana naman ho,
ano lang, masala, no, yung mga inire-report, no, ng mga abusadong online lending apps. Dapat ba talagang i-report? Kasi talaga bang hindi nakabayad dahil gipit? O kaya hindi nakabayad kasi naharas? Ganun lang naman ho yun eh. Di ba? Sana lang medyo lagyan pa ng konting kumbaga mga ng policy. Malagyan pa siya ng ng mga policy para kahit papaano detailed siya na okay, ito dapat hinihimay sa ganito bago yan mailagay dito. Hindi ho yung basta lagay lang ng lagay. Okay po, yun lang po yun sa akin, okay? Tapos po meron pa yung revoke and suspended daw po na sumulat sila sa sa Meta tsaka sa mga app stores po, okay? So ito po yung ginagawa daw po nila pagka daw may na-revoke at saka mga na-suspend at tapos nagpapautang pa rin, raw po sila, sumusulat daw po sila sa Meta, sa App Store, sa Play Store at kung saan sa ang store na yan para humaalis sila doon. Which is okay naman po yun, wala naman pong problema doon. Mas maganda nga yun eh. Okay? Tapos po, meron ditong yung kasi meron pong corporation na nagpalit ng pangalan pero napunta ho sa listahan ng OLA. Pero tapos na ho yung moratorium. So yun ho, medyo nagisa rin ho ang SEC doon regarding doon. Tapos ito po, isa pa is yung collection agency, yung sa sharing of information. Okay. Kasi ho, dapat kasi yan may consent form. Tama naman ho si Senator Tulfo regarding that na hindi naman talaga dapat i-sineshare yung information. Pero dapat yan, may consent yung kliyente, no? At maliwanag yan doon sa kanilang tawag dito, yung privacy policy, no? Na yung kanilang basic information, pagka hindi sila nakabayad ng talagang yung tamang paniningil, po pwede nilang i-share yung basic information lang. Yun lang, pangalan, magkano na utang, for the sake of paniningil lang. No, kung yung OLA na yon is kung walang ganon, mali talaga yon. Tama naman, may punto naman si si Senator Tulfo doon. And tama lang na sinabihan niya po sila yung taga SEC. Actually, talagang diniin po ni Senator Tulfo na baguhin niyo to. Ayun po yung sa kasi nakalagay po yan sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices, no, na pinapayagan po yung pag-share ng information sa third party. Okay? Pero sa ang ko lang doon is dapat yan may consent form. Kung alam ng kliyente at pumayag siya, wala naman tayong problema ron. Pero kung wala, bawal ho talaga yun. Okay? Yun po yung pinupunto ni ni Senator Tulfo. Tapos sabi po din ng SEC, meron din daw po silang database ng mga cellphone number. Okay po 'yon. Tapos, yun nga po, pinababago yung circular. Tapos po, yung sa ceiling o interest rate, okay. So, sa akin yun lang din yung narinig yan. Ewan ko kung may narinig kayo sa iba na ang ceiling on interest rate po natin kasi na 10,000 pababa at hindi po lalagpas sa 4 months, may 15%. Okay, ngayon, sabi nga po ni Senator Tulfo, paano yung mas mahigit? No, sa 10,000? 1 to sawa na lang. Which is meron naman talagang meron namang punto si Senator Tulfo doon. And sabi nga po ng ni Senator Tulfo, nagbigay siya ng abiso sa BSP and even sa SEC na kumbaga lagyan din ng ceiling. And let's see kung ano po yung mangyayari doon, no. Tapos po tinanong din po kung ni Senator Tulfo ang PAOK, no, kung yun daw pong OLA may koneksyon sa Pogo. And sabi nga po niya ni Sir Winston na yung huli na na raid nila is may inimbestigahan ho nila, no. And definitely meron yan, no. Yun ho ang mga sitsit eh. So wala naman ho sigurong sunog kung walang walang usok, di po ba? So, yung mga sitsit na yun, tama yun. Ano po? Okay. Tapos, sabi nga po niya, ang parting words po niya, ni Senator Tulfo is,
linisin po ng SEC yung kanilang bakuran para po maayos yung sa ano. Kasi kung mapapansin niyo po dun sa video, may hint si si Senator Tulfo na baka may nakakatanggap sa inyo or what, no? And I hope wala po, no? I'm just hoping na wala kasi mataas yung tingin ko sa SEC, eh. Di po ba? Kasi syempre nasa larangan ho ako ng pagpapautang, no? At syempre regulated kami ng SEC. And I'm only hoping and praying na walang ganon sa kanilang sangay, kasi sabi ko nga kanina, mataas po ang tingin ko sa SEC. No, ako po yun lang naman po yung mga sinabi ko, yung punto ko dun sa sa mga, kasi binulit ko siya kasi hindi ko na kayang ilagay yung video diyan. Tapos kung ako lalagyan ko reaction. Tsaka ayoko ko kasi gumagawa ng ganun dahil nga with respect po dun sa nangyaring hearing, kasi sa totoo lang hindi ganun kadali yan yung hearing na yan. It will definitely take time pa. Marami pa yan, sunod series of series of hearings po ang mangyayari diyan. And sa simula nga po pinapasabpi na, di po ba, ang GCash, no? And pagka nga daw po hindi is iwawarrant daw po. Yun ang sabi po ni Senator Tulfo, no? So I don't know kung bakit ganun yung kasi doon nagsimula yung video, eh. So hindi ko lang alam kung bakit pinapasabpi na ang GCash, no? Or iwawarrant pa nga raw yung mga director kung wala daw po nga atin. So let's see na lang po kung ano mangyayari doon, no? So ako po yun lang naman po yung aking masasabi, no? Or yung reaction ko doon sa nangyaring hearing na yan. And I'm very, very thankful sa nangyari na yan, lalo na po kay kay Senator Tulfo tsaka kay Senator Gatchalian, no? Kasi nga po, at least napansin na. No? So, ibig sabihin lang po niyan is magtutuloy-tuloy na po yan, no? Gaya nga sinabi ni Senator Gatchalian, meron siyang pinapasang bill, no? Yung pong Fair Debt Collection Act. And sana lang po maging batas siya, no, para po para matuldukan na yung harassment. Kasi actually yan lang naman ang ko dito sa mga abusadong online lending apps, eh. Pwede namang maningil na maayos. Di po ba? Gawin na lang yung tamang paniningil. Di ba? Hindi naman kabababa na pagkalalaki niya o pagkatao niya pagka naningil kayo ng ng maayos, eh. Kausapin niyo na maayos yung kliyente niyo. Makakasingil din po kayo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.